Andito tayo ngayon sa World Trade Center para kilalanin ang ilan sa mga exhibitor ng Manila Fame 2014 kung saan ang isa sa mga highlights ng event na ito ay ang mga local woven products tulad nitong inabol ng Ifugao. Isa sa aming nakita sa Manila Fame ay ang mga natatanging produkto ng Mayat Ann Handicrafts. I registered my business 1994 in Ifugao, and then because of communication, I went back. I went to Baguio and I joined 2002 for export. I joined the project of the DTI for the pavilion for export. Nag-umpisa ang kanilang kakaibang product line gamit ang nilalang basket at tela mula sa China. Pero dahil may kaalaman sa paghahabi si Ma'am Roslyn, minabuti niya na Ifugao woven fabric ang ipalit na raw material para sa kanilang mga produkto. Isang good choice kaya mas nagustuhan ng mga Japanese buyers ang kanilang ethnic bags. Yung mga designs natin, we started from the the binga, the one that they use it for lunchbox. And then we innovate that, yung mga for example, yung kabuuan, that's a lunchbox before, and then we use it as fashion bags. So we actually innovate that, we inculcate with the cloth, and then Sir Raymond gave me a design from my basket weaving into join niya yung cloth. There's a bulk order, so I bought rolls of cloth from the product of China, and then that's the time that I realized yung sinasabi nilang patay na ang weaving natin. So bumalik ako. Sabi ko hindi pwede na perolyo ang i-dispose ko. Punta ako sa weaving. Balik ako sa weaving para mabuhay yung kabuhayan ng mga kababaihan sa weaving industry. That's the main purpose actually. In-invite ko po kayo dito sa Mayat Ann Handicraft. If you love arts and craft, you may visit our company at Mayat Ann Handicraft, Kempfer Asin Road. You may contact my number 09-214-149966. Woven mats o banig naman ang produktong ito na proudly made in Samar. Yung Delsa's native product, naka-base siya sa Basay, Samar. Doon talaga yung production niya. Nag-start siya mga around 2009 or 10, basta ganun. Pero dati na siyang may mga banig doon sa Samar. Kaya lang yung Delsa's native product, noon lang nag-start. Meron kaming dalawang klaseng raw material na ginagamit sa banig namin. Isa na yung tikog. Tikog siya, yun yung base, yun yung pinakabanig talaga. Tapos, yung pinang-decorate namin o pinang-embroider namin sa banig, buri siya. Buri ang raw material niya. Bali, dalawa lang siya. Buri and tikog. Maganda na ang takbo ng 14-year-old business na ito nang hindi inaasahan na masalanta sila ng bagyong Yolanda. Kung tutuusin, nakapag-prepare sana, kaya lang grabe talaga yung taas ng tubig niya. Doon sa bahay ng mother ko na production area na rin, inabot siya ng hanggang second floor, hanggang dibdib yung tubig. Kung tutuusin, inakyat namin lahat ng makina, ang production namin nasa baba. Lahat ng makina, inakyat namin sa second floor para nga hindi mabahaan yung pala. Hanggang dibdib pa rin sa second floor. Talagang kinalawang na lahat yung, kasi tubig dagat eh. Nabasa lahat ng raw material namin. Talagang zero talaga. Tapos nakapag-start kami, nagsimula kami nung yun, sabi nga bumangon. Sa tulong na rin nung Japan, na-meet namin nung last October 2013, bago mag-Yolanda, na-meet namin na Japan customer namin. Yung down payment niya, yun yung naging puhunan namin para pambili ng panibagong makina. Tsaka yun, raw material.
Masasabing good choice ng Delsas ang sumali sa Manila Fame dahil dito nila nakilala ang Japanese customer na naging paraan para makapagsimula muli ang kanilang negosyo. Noon, yung first time na in-invite ang mother ko, ayaw niya. Hindi, kasi syempre hindi niya alam kung ano. Ayaw niya. Ako naman noong time na yun, hindi pa ako tumutulong hindi pa ako nakatutok sa banig kasi may sarili kong business sa bahay. Tapos, nung time na yon, yung first time niya sumali, parang na-high blood eh. Nag-request siya sa akin na kung pwede ako na lang ang pumunta rito. First time kong pumunta rito, nagulat ako kasi hindi ako sanay na mag-exhibit ng mga foreign buyers yung mamimit. Sabi ko nga, nagno-nosebleed ako nung time na yon. Pero nung time na yon, 3 sakong banig yung dala namin. Ang inuwi namin, first time namin, 1 banig lang ang inuwi namin kasi yung banig na yon, ni-reserve, hindi lang binalikan. Kung tutusin, sold out lahat. Doon kami nag-umpisa. First time kasi namin nag-exhibit ng lahat, halos ubos yung produkto namin. Parang sabi nga nung designer noon, ayaw pang sumali ng mama mo noon, yung pala ganun ka-sold out. Yun. Ang dating simpleng banig, naging world-class ng produkto sa tulong na rin ng organizers ng Manila Fame. Oo, malaki. Malaki ang naitulong ng Manila Fame. Kasi unang-una, ilang exhibitan namin, kumbaga, binigyan nila kami ng chance na makasali dito ng hindi ganun kabigat yung babayaran namin. Kung tutusin nga, libre nga kami. Kaya lang, dito lang nga din kami nakaranas ng sales na talagang medyo malaki. Unlike dun sa mga exhibit na sinasalihan namin. Talaga kaya sabi nga namin, kahit pa nga siguro magbayad ka, kasi iba nga ang market dito kumpara sa market ng ibang exhibit. Malaki talagang pinagkaiba. I'm Delsa Mariscotes. Invite ko po kayo kung gusto niyo pong makita ang mga products namin. Meron po kaming Facebook account ng Delsa's Native Product. Kung gusto niyo rin pong makontak ako sa number ko 0908-48-11586.